ano. Ano yan? Ano yan? Yan ay DJI. Alright. DJI Lightel X1. Okay, mga kaibigan. So may bago na naman po tayong gamit, no? Unbox na muna natin at bago na tayo magkwentuhan, unbox muna. Eh, so basta ito yung ating camera sa remote. Yan. So paangas. So napakaangas. Meron tayong kasama batteries. Yan. So ito yung ating maangas na 249 grams na battery. Yan. So meron tayong tatlo. So yung tatlo na yan ay yung isa ay nandun sa mismong unit. Ayan. Tingnan pa natin kung ano nakalagay dito. So yung mga nakalagay dito ay siyempre yung tools na mini screwdriver, manual and stickers, additional propellers 1, 2, 3, 4. So 3 sets ng additional propellers. So balikan na lang sila dyan. Meron pa tayo dito, and last but not the least, wala na. So lahat ng dito na. Ang natitira ay ang mismong unit natin, ang mismong gwapo nating Lightel X1. Wow, alright. Tago na natin. Medyo kinakabahan pa ako. Isa-set up muna natin yung ating set up po muna yung ating remote. Isa-set up muna yung actual unboxing. Lalapin tayo sa ating actual review. So nakakatakot siya kasi wala akong kahit anong pad. So paano ba yan?
guys, pagpasensya nyo na yung bahay, medyo madumi. Dahil tayo po ay nag-unbox. Nandito tayo ngayon sa terrace. And Delicates ka dyan kasi naka-open ng ano yan. Matulis. Hindi, naka-open yung ano yan eh. Matulis lang ba? Ito, matalas yan. Hindi matulis, matalas. We're back sa ating pong unboxing and review. So tapos na po tayo sa pag-unbox ng ating Lito X1. So ito po yung box niya. So ang inclusion po rito sa Plymore combo ng Lito X1. Unahan ko na kaya how much magkabili ko po rito is it is around 33,900. So naka-discount ako ng around 2,000. Parang pumapatak na lang siya ng 32k. So ito. So may kasama na siyang siyempre yung ating Lito X1 na drone. Free na bag. Merong 3 battery at saka kasama na po yung charging hub niya. Yung DJI RC2. Yan, ito po yung kinagandahan kaya talagang binili ko po ito. Dahil lang po talaga dito. Kasi nag-search po ako sa Shopee, tsaka sa Lazada, tsaka sa ibang online stores. Sobrang mahal na nakikita ko. It is around 17,000 and up. Yung ganito lang camera. Hindi ko alam kung tama ba yun o ako yung mali. Pero pag bumili ka nung isa, yung walang screen, umapatak lang siya ng mga 7K. Ngayon, ang problema, masyadong mahal. Pero ito kasi yung kailangan ko. Ito talaga yung gustong gusto ko. Yung ganitong remote. Kasi nga, yung aking DJI Neo 2, remote na ginagamit ay etong, kalimutan kong tawag dito. Dito sa, basta ilagay ko na lang dyan. Etong remote na to, yan. Maganda naman siya para sa mga FPV para sa mga FPV drones sa katulad po ng DJI Neo 2. Kaso meron akong gustong gawin sa kanya na hirap akong gawin kapag ganitong gamit na remote. Yung parang nagpapan tapos iniikutan niya yung subject. Ngayon, kailangan ko ng mas matinong o mas magandang remote. At yun yung nakita ko dito sa DJI RC2. Yung problema, masyado siyang mahal pag binili ko siya individually. So nakita ko yung package at nagkaroon po sila ng stock, nagkakaubusan po kasi sila. Ngayon ito, magkaiba ang function ng dalawang drone po na ito. Etong drone ito, maganda siya sa mga indoor kasi maliit, may cover yung kanyang mga propellers, madali siya makapasok sa kung saan-saan. Pero ito, ang naging edge nito, pang mga indoor, pang mga siit-siit, yung mga masikip, FPV kasi siya. Pero ito, ang kinaganda nito, mas malayo yung range, mas maraming baterya, mas mahaba yung battery life, tapos mas malayo yung range, mas pare-pareho sa mga 120, pero iba yung kalidad ng video na kaya niyang i-produce. So, pakita ko na lang sa inyo dyan kung ano yung sinasabi ko. And mas maganda kung hindi ko na kailangan mag side by side para makita natin kung ano yung mas maganda. Parehas po silang maganda pero magkayo po sila ng functionality. So yun lang po yung kwento kung bakit ito binili. Binili ko ito dahil lang dito at nung nakita ko na may package na kasama, na may kumbaga available to, na may kasamang ganito sa around na ganong halaga. At saka just to add talaga, yung DJI Lito X1 kung bibili mo siya individually, it is around 21,000. Tapos yung remote nasa 20k, yung battery 10k. So suma total lumalabas siya na 51,000 pesos. So nabili ko siya is around 33 to 35. So goods na rin kasi naka-discount din ako ng mga more or less, 'di ba? 16 to 18,000 pesos. Ginrab ko na kasi nagkakaubusan nga po at talagang maganda po talaga yung mga review dito sa ating DJI Lito X1, no. Sanay po talaga ako doon sa ginaganon dahil na-practice ko na po yun doon. So ngayon i-set up ko lang po muna kaya pagbigyan niyo muna ako ng mga ilang minuto, no. Patay ko muna. Hello mga kaibigan. So nandito tayo, kino-configure ka na i-connect ko na siya sa aking DJI account. At medyo inaano-ano ko na lang siya, inaayos-ayos ko na lang bago natin tuluyan. So yan, nakonek ko na sa wifi, nakonek ko na siya sa DJI Fly account ko, and kailangan lang mag-update ng system.
Balikan ko kayo ha, kasi may mga ina-update pang firmware. Kasing isa, pwede kong i-try dito mismo sa bahay namin, paliparin. Kasi madalas ko naman itong pinapalipa dito sa terrace. Dito lang. Ito ang kinakabahan ako kasi hindi ko pa siya kabisado yung range niya. Baka kasi pag lumipad, though meron naman siyang Omni Obstacle Avoidance, tsaka meron siyang LiDAR, kayang-kaya naman yung protection ng kanyang sarili. Tatakot pa rin ako kasi iba pa rin pag malawak yung aandaran mo, no? Para mas safe, para ma-estima mo na kapag nag-start ng lipad, alam mo kung gaano kataas yung kaya, yung parang initial na flight take off niya. Ay, matatapos na, konti na lang. Maghahapon na, ang anong oras na ba ngayon? It is 5:37 PM, di pa ako nakakatulog. Siguro kung hindi papala rin, baka bukas ko na ito mapalipad ng umaga. Sorry mga kaibigan, hindi ko muna hindi ko muna talaga na test drive, no? O na test flight yung ating DJI Lito X1 dahil nga tayo ay nagpa-practice pa lang. So medyo muna ako, merong laro kasi dun sa unit na DJI Simulator, Flight Simulator. So nandito yung ating unit, pahinga muna. So next day na lang tayo, papakita ko sa inyo yung practice natin pag okay na tayo gumamit. So bye-bye. Yan, okay. So good morning mga kaibigan. So ngayon inaayos ko lang tong aking remote. So para safe, ang gagamitin ko munang drone ay itong ating DJI Neo 2 craft. So may dalawa na akong drone, DJI tsaka Lito X1. So DJI tayo. Okay, kita na yung camera natin. Okay. Kaya mga kaibigan, kaya bagal muna. Kita nyo mga kaibigan, yung screen ko ang linaw. So yan o, mas malayo na yung range ko ngayon. We are 200 meters away from our home, no? Kumpara sa dati kong iba talaga yung range na kayang ibigay na itong remote, kaya siya mahal na. Wow, so ito yung hindi ko pala na-record. Hindi ko na-record. Okay, miss talaga, hindi ko na-record. Kasi doon sa FPV ko, pagka pinalipad mo siya, nag-auto record na siya. Dito pala kailangan may manual recording. Ay, naku, 10 minutes din pala yun. So magre-reflight tayo, malilipad tayo ulit. Gagamit na ako ng Lito. Magla-Lito X na ako. Hindi ko pa napapangalanan to eh. Si ano kasi si Strike eh. Eto, si Freedom siguro. Okay. Left. We're updated, all good. Okay. So pindutin ko na para sure. Yeah, para naka-sure na tayo. So okay. Kabado malala. Lipad muna tayo mataas. Kabado malala lang, kabado malala. Pupunta ulit tayo sa dagat.
kabado malala ang lolo mo. Kabibili lang nito. Kailangan hindi tayo pumalpak sa paglipad. So good, meron tayong 32 antennas or 32 satellites. Maganda naman ang takbo ng ating ano. Hop. Okay. Ayan, ilipad na tayo. Dito tayo sa dagat. We are 400 or 500 meters away from home. So, we expect some interferences. Naglolo ko yung signal na. Okay. Ito, shout out kay Kuya Mubin. Ito yung gusto niyang makita. Nagkakaroon na interference. Pagka nagkakaroon ng interference, okay, hindi ko kita. Alright, nandito na tayo ulit. Lumabas ako ng terrace, baka naglolo ko lang. Yan, smooth na. Smooth na po. Okay, we're here. Ito yung kinanggalingan ko kanina. Nasa URS tayo, papunta tayong URS. Maganda ang signal ng remote control natin. We are 500 meters away again. Update. Papunta na tayo ngayon sa San Juan. Ito San Juan na ito. We are here in San Juan. Dito tayo sa San Juan. Ayan. 4 minutes flight time. Dito na tayo sa may boundary ng San Juan at Darangan. Alright. Okay, dito na tayo. Medyo mahina na signal natin dito. So, pwede na tayo bumalik. Nandito na po tayo sa Darangan. Darangan na po tayo. Firmwheel. Nasa firmwheel na po tayo. Dalawin lang natin yung bahay ng kapatid ko. Ito ba yun? Hindi yata. Hanapin natin later yung bahay ng kapatid ko. Ayan, Darangan.
Ito. Ito yung lupain namin yan, sa amin yan. Ito naman kay Darwin. Ayan, bahay ni Darwin. Ayan po, bahay ni Darwin. Ayan, bahay po ni Darwin yan. May interference, di kaya. Hindi ako pwede bumaba. Hindi pwede bumababa, bumahina yung signal natin. Kaya uuwi na lang ako. Yan, okay. Ito naman ay Newtown. Ito, Newtown ito eh. Ito yung Newtown. Dito po tayo nagtuturo ng mga bata. Ayan, ito Newtown po ito. Ayan. Ayan, diba? Yung sinasabi kong paning, parang paning na parang sinicircle niya yung subject. Yun yung gusto kong gawin na hindi ko magawa sa Okay, balik na tayo. We have 17 minutes flight time. Flight time 7 minutes. Ito yung house. Alright. So, syempre, di ba na tayo punta dyan? Lipad muna tayo. Enjoy muna natin yung baterya. Okay, we're here in this is a North Corn or ano. Ito ay walang pong North Corn yan. Ito ay elementary school. Ayan. Ito po ay ang Darangan Elementary School. Dito nag-aaral lang anak ko. Ayan. Ito ang Darangan Elementary School. Tama ba? Darangan Elementary School to. So, solve ko. Ano na? Ito, Darangan na to eh. Darangan. Okay, return to home na tayo. Okay, return to home tayo. Satisfy na tayo sa paglipad. Yan, pauwi na po tayo. Yan.
guys ang medyo mahirap na take off. Alright, take off na tayo. Take off na tayo. Alright, successful mga kaibigan. Successful. Alright. Fairness, yung battery pa siya. Babalik po tayo. Pasensya na, medyo kinakabahan tayo magpalipad. So nakaikot naman tayo around dito sa may dagat, sa may ginagawang kalsada. Tapos pumunta tayo ng San Juan. Umikot tayo, punta tayo ng Upper Casinay. Ay, hindi. Punta tayo ng Permville. Tapos umikot tayo ng Narsicorn, Newtown. Pumunta tayo ng school. Tsaka tayo umuwi. So, iba talaga pagka yun yung remote ang gamit. Ang layo ng range. Tapos nasa loob pa ako ng bahay habang nagpapalipad. So, minsan lumalabas ako pagka piling ko nagloloko yung signal. So, normal yan kasi indoor flight yung ginawa natin. So, kung nasa labas tayo, mas malayo pa. Kaya mamaya pupunta ako dun sa may ginagawang kalsada para masagot na natin kay Vin yung ating video na gagawin, no? So, ano bang magandang review dito? Una, iba yung perspective niya kumpara sa DJI Neo 2. And I'm not saying na mas pangit si Neo 2. Hindi. Si Neo kasi ay, hindi ko kasi pwedeng sabihin na sobrang mas maganda si Lito tsaka Lito X1 kay DJI Neo 2. Kasi bakit? Parehas po silang beginner type ng mga drone and madali po silang gamitin parehas. Ang pinagkaiba lang nila is yung purpose nila. Ito kasi pwede natin tawagin na isang selfie drone. Without using remote, pwede mo siya gamitin lang kamay, kayang kontrolin using yung AI capability niya. So, meron siya mga kayang gawin na hindi kayang gawin ni DJI Neo 2. Ito naman, dahil marami siyang barikada sa katawan, so FPV, madali siyang sumusuot. Pero yung quality ng video niya is ideal na para sa mga beginners. Pero pagka ito na yung ginamit natin pagdating sa quality and yung shots talaga niya, magkaiba sila. Medyo mas maganda na siya. Pero pagdating sa versatility, mobility, yung parang bigla mong gamitin mo lang siya bigla anytime you want, pwede mo siyang gamitin si DJI Neo 2. So, hindi ko pinaglalaban yung dalawa because I am justifying why kinakailangan ko pang bumili ng dalawa. So, pinaliwanag ko naman kahapon, no? Satisfy ako kay DJI Neo 2, pero kailangan ko talaga ng remote. Kasi mahirap po, may pinaplan akong isang, parang something business. Baka sakali lang, ma-penetrate ko. So, using yung mga drones ko. So, yan. So, para sa akin, panalo na ako sa nabili ko kasi naka-discount tayo dito ng malaki. And, syempre, magandang klaseng camera, magandang klaseng drone, magandang klaseng upgrade sa atin, no? So, I hope natuwa kayo. Magkakaroon na lang tayo ng siguro individual, parang in detailed review para sa mga nagtatanong kung ano dito sa dalawa bibilin mo. Kasi alos din naman sila nagkakalayo ng price. Kaso, etong si Lito X1, sobrang in-demand niya ngayon at napakahirap pong maghanap ng stocks. So, kung may makita ka man na nagbebenta po nito sa online at hindi sa mga leading online markets or online shopping, mahal po ang offer nila. Pinapatungan nila, ginagawa nilang 39,000, 40k, 36. So, originally, mabibili mo siya ng around 33, no? So, sa akin, nabili ko siya is less than that amount, no? Kaya, mga kaibigan, magbibigay na lang din ako ng link dyan sa Shopee affiliate or Lazada affiliate kung may available pang stock sa kanila at gusto nyo bumili. Ganon din kay DJI Neo 2. So, again, we're good.
wag natin paglabanan silang dalawa. Parehas po silang may kagandahan, parehas po silang may kahinaan, at kayang punan nito yung kahinaan nito at yung kahinaan nito. So, bye-bye! Pakangas, dalawa ng anak ko. Si Strike tsaka si Freedom. Strike, Freedom. Alright, para mga Gundam. Freedom!